Magandang araw po at purihin po ang Panginoon. Dito naman po tayo sa isang panibagong video natin kung saan ating i-discuss bakit bulaan si Ed Lapis Part 1. Ang gagamitin po natin ay yung preaching niya na of legal age na siya, kung saan makita ito sa YouTube channel niya. At ang focus niya dito ay siraan si Yahweh. Isa sa mga Bible verse na ginamit niya dito ay in John chapter 9 verse 3 to 4, kung saan sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Dito pinapalabas ni Ed Lapis na lahat ng nangyayari sa ating hindi maganda, mga sakit, walang may kasalanan. Ito yung turo daw ni Jesus. Iba ito sa tinuro ng lumang tipan o tinuro ni Yahweh, na kung saan si Yahweh ay nagpaparusa mula sa ikatlo hanggang sa ikaapat na saling lahi. So, pinapakita dito ni Ed Lapis na iba si Yahweh sa ama ni Jesus, na para sa kanya ay si El Elyon. Ngayon, sa Biblia, totoo na nagpaparusa si Yahweh hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin lahi. Totoo po yun, hindi natin itatanggi yun, ay nasa Exodus chapter 20. Pero sino ba yung nagbago nito o magbabago nito? Basahin natin yung Ezekiel chapter 18. Sabi dito, ang salita mula kay Yahweh. Kung papansinin po natin dito yung Hebrew text, andun po yung pangalan ni Yahweh. Hindi si El Elyon yung nagbago, si Yahweh po yung nagbago. Sabi dito, ito kasi yung kawikaan sa Israel. Yung ama yung kumain ng maasim na ubas, yung mga anak ang nangasim. Ibig sabihin, yung tatay nagkasala, yung nakaramdam ng parusa ay yung anak. Pero kung papansinin sa verse 3, sabi dito ni Yahweh, okay, nandyan po sa Hebrew text na naman, na hindi na muli ito gagamitin sa Israel. At sabi, sa verse 4, kung sino yung magkakasala, siya ang mapaparusahan. So, malinaw po dito na siniraan ni Ed Lapis si Yahweh. Pero at the same time, si Yahweh rin po yung nagbago nun. Ngayon, balik tayo sa John chapter 9, verse 3 to 4. Ito yung turo ni Ed Lapis. Sumagot si Jesus, again, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. So, ginamit lang to ni Ed Lapis para magtayo ng isang doktrina. Ito lang yung ginamit niyang Bible verses. So, para sa kanya, para sa mga followers niya, lahat ng karamdaman, lahat ng sakit, lahat ng hindi maganda nangyari, hindi kasalanan ang may dulot nun. Ngayon, totoo ba ito sa Biblia? Ito po kapag po tayo ay gagawa or mag-e-establish ng isang doktrina, kuwari may natutunan ka sa Biblia, kailangan ma-establish ito at mapagtibay ito, hindi lang nung Bible verse na yun, kundi nung buong Bible verses. So, ginamit ni Ed Lapis, ito, dalawang Bible verse na to. Pero ang tanong, sapat na ba ito para magtayo ka o magpundar ka ng isang doktrina? Basahin natin yung John chapter 5 verse 14. Sabi dito, afterward, Jesus findeth him in the temple, and said unto him, Behold, thou art made whole. Sin no more, lest a worse thing come unto thee. Sinabi dito mismo ni Jesus sa isang pinagaling niya, na huwag ka na magkasala kasi baka mamaya may mangyari pang mas masama pa sa'yo. So, pinapakita dito ni Lord sa John chapter 5 verse 14, pwede ring maging dahilan yung kasalanan para may masamang mangyari sa atin. Ngayon, punta tayo dito, magkaroon tayo ng analysis. Sa John chapter 5 verse 4, pwedeng mag-cause ng misfortune ang sin. Sa John chapter 9 verse 3 to 4, hindi nagkukos ng misfortune ang sin. Ngayon, dahil si Ed Lapis isa lang ang tinatanggap niya, para sa kanya, lahat ng misfortunes ay hindi cause ng kasalanan. Walang consequence. Ngayon, para naman sa atin, para sa akin, tatanggapin ko siya pareho. Ngayon, ano yung magiging conclusion natin dito? May misfortune due to sin, meron ding misfortune due to a deeper purpose of God and not sin. So, it's either gusto ni Lord mabago yung tao, magbago yung puso ng tao, gusto niyang maluwalhati, either ways. So, case-to-case basis po to. So, wag nating tatanggapin yung isang verses lang. Kailangan, balance po. Meron, yung mga, walang kumukontrang Bible verse dun sa doktrina na in-establish mo. At meron pang magsusupport. So, yung ginawa dito ni Ed Lapis, mga kapatid, ay isang maling doktrina. Kasi baka mamaya, pinaparusahan talaga ng Diyos yun. 'Di ba? Tapos para sa hindi nagsisi yung tao. Kuha po ba natin? What if binigay ng Diyos yung parusa para magsisi yung tao? 'Di ba? May mga cases po yun.
So sa atin, mag-ingat tayo dito sa mga katuruan ni Ed Lapis. Ano yung ginawa ni Ed Lapis dito? Cherry picking. Ang ginagawa niya, mag-cherry pick siya. Mali po yun. Maling klase yun ng pag-a-analyze or pag-unawa or pag-interpret ng Bible. Dapat, kapag gagamit ka ng Bible verse, or mag-i-interpret ka ng Bible verse, kailangan sa kabuuan, ibabase mo ito sa kabuuan ng Biblia, hindi lang sa isang parte. Ngayon, dito sa part 1 natin, pinakita ko po sa inyo kung paano mag-cherry pick si Ed Lapis. Ngayon, para kay Ed Lapis, halimbawa mayroong may sakit, may problema, huwag mo nang sabihan na may kasalanan ka kasi, o baka may kasalanan ka. Instead, i-comfort mo na lang yung tao. Isipin mo, halimbawa, yung tao, binigyan talaga ni Lord ng problema kasi may kasalanan siya at gusto ng Diyos, magsisi siya. Niloko mo, sabi mo okay lang, wala naman siyang problema. Di instead nakapagsisi yung tao, paano kung namatay yun? Di sa impyerno yun, pananagutan mo yun. Kung may tao naman, walang kasalanan, talagang may pagsubok lang talaga siya, then kinondem mo, may kasalanan siya, what if ma-discourage siya? So, pananagutan mo rin yun. That's the reason why, pinaka-the best talaga, let us have the wisdom of God and the knowledge of God. Huwag lang tayo mag-cherry pick. Instead, kunin natin yung both sides of the Word of God, yung totality ng Word of God. Kaya sinabi sa Romans chapter 10 verse 2, kaya nila pinatay si Lord. Kasi they have the zeal but without knowledge. So, hindi naman pwedeng puro zeal ka lang, gusto mo lang sumunod kay Lord. Kailangan, alam mo yung knowledge ng Panginoon. And one of the best thing na dapat nating makuha ay alam natin yung salita ng Diyos. Alam natin yung totality ng salita ng Diyos. Huwag lang tayo nag-cherry pick. Ngayon, para sa akin, hindi kasi yun buong sinasabi ng Biblia. Case-to-case basis nga yan. Halimbawa, si King Manasseh, siya ay pinarusahan ng Diyos dahil siya ay naggumawa ng mali. Pero naunawaan niya at natanggap niya na siya ay nagkamali, siya ay nagsisi. Binalik naman sa kanya ng Panginoon lahat ng nawala sa kanya. Nangyari rin po yung kay David. 'Di ba? Na pinarusahan siya ng Diyos kasi gumawa siya ng kasalanan. Tapos sa bagong tipan nangyari rin to kay Ananias and Sapphira. 'Di ba po? At doon naman tayo sa John chapter 9 verse 3 to 4 kung papansin natin na may mga tao rin sa Bible na nagkakaroon ng problema o mga sakit. Hindi dahil sila nagkasala, kundi para sa mas malalim na purpose ng Diyos. Example, si Joseph, si Job, 'di ba? At si David naranasan din 'yun. At marami pang mga propeta sa Biblia. Kaya kung ako yung magpapayo, halimbawa, may sakit. Kung si Ed Lapis 'yan, basta ka lang, mahal ka ni Lord, ganun. Kung ako naman, sabihin ko, mahal ka ng Panginoon. Pero i-check mo rin yung sarili mo kung ikaw ay may kasalanan, pag-isihan mo din. Maawa sa iyo ang Panginoon. Pero kung wala ka namang kasalanan, bro or sister, tiis lang kasi may magandang plano yung Diyos dyan. Ako ganun ako magpayo. Hindi ko lang tinitake yung isang part ng Bible, kundi tinitake ko yung both sides ng Bible, which is not wrong. Di ba po? Ang problema kasi kay Ed Lapis is, chine-cherry pick niya kung ano yung mas masarap sa tenga ng tao, kung ano yung mas magiging katanggap-tanggap dun sa tao. Which is, parang dinadaya mo na rin yung tao, niloloko mo na rin yung tao, di ba? Kaya sa mga tao na tumitingin lang sa John chapter 5 verse 4, halimbawa na ang Diyos ay nagpaparusa. Kaya yung mga problema natin sa buhay ay parusa ng Diyos para disiplinahin tayo. Huwag naman palaging ganon. Kasi baka mamaya yung kinakausap mo walang kasalanan. Sa mga nakatingin lang doon sa John chapter 9 verse 3 to 4 na lahat ng nangyaring problema hindi yan dahil sa kasalanan ng tao, wag din naman parating ganoon kasi baka mamaya dinidisiplina naman ng Diyos yung tao na yon. Instead, sabihin natin pareho. I-open natin dun sa tao o ipaliwanag natin sa tao na pwedeng nagkasala siya ay magsisi at kung wala naman siyang kasalanan, magtiis lang siya at ang Diyos ay isa sa kanya. At sa ganung paraan, walang pandaraya tayong sinabi sa tao at nasabi natin yung buong katotohanan. At dahil doon, kasama natin ang Panginoon kasi nandun tayo sa katotohanan at kabuuan ng kanyang salita. At sa mga susunod po nating video, meron pa po tayong part 2. Medyo mas malalim na po yung pag-aaralan natin. Pero dito, mga kapatid, makita natin na medyo mauga
at hindi stable yung doktrina dito ni Ed Lapis.